Natin itong bata front. Canadian deboning. Yan, tanggalin muna natin itong bata front. Tanggalin muna natin itong patahay. Steel muna tayo. Game, simulan na natin to. Canadian deboning tayo dito mga idol. Tanggalin lang natin itong tampalin. Halos similarity lang din. Pero kakaibahan lang kasi guys, frozen ang kinakala sa Canada. Kaya yung kamay nyo, i-ready nyo talaga yan. Dahil pagka nasa Canada na kayo, libo-libong baboy ang kakalasin nyo na malamig. Kaya matigas talaga pag magkakalas kayo. Di tulad ng fresh ganito, madali lang kalasin kasi hindi malamig, hindi masakit sa kamay. 'Di ba? Pag frozen pa yung gamit nyo, kailangan yung knife nyo sobrang talas. 'Di ba? Sa lahat ng mga nag-a-apply papuntang Canada, guys, malaking bagay sa inyo yung idea na binibigay sa atin ng mga kapwa natin butcher sa Canada. Kaya pahalagahan nyo yan, guys. Aralin nyo mabuti. 'Di ba? Pero kung magte-trade test kayo dito, mas maganda kung 0-0. Mas effective sa employer yun. Di ba? Tapos na tayo sa ham leg, 1, 2, 3, 4, sa ibabaw ng pig rib. Steel. Ganito sila mag-steel, oh. Yan. Proper steel yun, guys, ha. Pag pupunta kayo ng Canada, kailangan nyo yung pag-i-steel na yun. Tapos, pag mag-trade test kayo, kung bihingi kayo ng trade test sa Canada, kailangan nyo rin aralin yung steel na yun kasi hinihingi din na employer yun. Yung team leader ko dati, si Case Dender Valdez, nasa Nipawa, Canada yun ngayon. Ayun lang yung hiningi sa kanya ng employer, yung steel lang. Nag-trade test siya. Nagpasa siya ng video dahil marunong na siya sa deboning, yung steel ang kinuha sa kanya. So ito, nakaharap sa atin yung buntot, ha, nakaharap. Ito yung joint, sa ibabaw, ilalim yan. Tanggalin nyo lang yan, tapos sundan nyo na dito, sa may buto rito. Sundan nyo lang, dikit nyo lang yung knife nyo sa buto, and then pasok nyo lang yung knife nyo sa joint, tapos hanggang dito sa dulo, adjust ng 1 inch, and then ikot. Tapos, tanggalan natin itong pigtail natin, mga idol. Ganun lang. Di ba? Napaka-basic lang. Tapos, dito first layer. Ito, first layer. Kapag frozen yung baboy natin, tapos nakuha nyo itong first layer na to, napakadaling tanggalin ng mga laman na nakadikit sa bias, guys. Tapos, ito, ikot nyo lang. Tapos, dikit nyo lang yung knife nyo sa buto. Ganun lang kasimple, oh. Yeah? Para ka lang napakasimple lang, pitik-pitik lang. Pitik-pitik lang yung knife. So yan, tingnan nyo rin mabuti kung paano yung ginagawa kong pag-aayos ng mga meat. Kasi kailangan nyo rin sa trade test yan. Sa mga nagbabalak mag-abroad yan, yan, tanggalan natin yung pork ribs natin. Para sa mga suki natin yan, oh, ang gaganda, oh. Dito tayo sa exciting part. So, hindi natin gagawin yung exciting part, guys. Ito yung ginagawa nila sa Canada. So, bibigyan ko lang kayo ng magandang tip na idea ko lang, ha. Yung shoulder blade nakaganito. Napakita ko sa inyo. Yung shoulder blade nakaganito, di ba? Yan, tapos ito yung bias. So, tanggalin natin yan. Maliit kasi yung knife natin, no? Kaya kukunin natin dito yung tinuturo kong layer. Ayan, papantayin nyo lang dito sa may bias. Sa may buto ng bias. Ayan. Sa may dulo ng bias. Yan. Susundan nyo lang yung buto, guys.
Awan din ba yan? Opo, imported. Karaso. Yan, susundan nyo lang yung buto. Okay. Siyam na naman ako. May buntot ka? Yan, sundan nyo lang yung buto ng shoulder blade, guys. Kasi sa Canada talaga, walang deboning. Walang tanggal ng ano, walang hatak-hatak. So pag nasundan nyo na yung buto, di tanggal nyo na yung buto sa iba, ay yung laman sa ibabaw, sundan nyo rin yung buto rito ng pata front. Yan. Yan. Pag nasundan nyo na yan, ganun din dito sa kabila. Susundan nyo lang yung mga buto na yan, guys. Sundan nyo lang yan. Ganun din dito sa kabila, sundan nyo lang yan. Pagtanggal naman sa ilalim, guys, tagilid nyo lang yan, oh. Sundan nyo yung laman dito sa gilid. Tatagilid nyo lang yan. Ayan, oh. Dapat talaga kabisado nyo yung paypay. Ha? Ganyan, no? Ganyan. Dapat kabisado nyo yung paypay. Tapos, syempre, di ba, ang paypay natin, may buto rito sa gitna. Pagka hiwa mo rito, iaangat mo yung knife mo. Pag nandito ka na sa may bito, pinakang buto ng paypay, aangat mo lang yung knife mo. Aangat mo lang yan, makikita mo na yung buto na nasa gitna niyan. Ayan, oh. Nakita nyo na, di ba? Pag nakita nyo yung buto na yan, hiwain nyo lang yan, yung buto. Yan, susundan nyo lang yan. Tapos, pag nasundan nyo na yan, hiwain nyo ulit yung buto rito. Yan, pababa naman ulit. Tapos, susundan nyo lang ulit yung buto ng shoulder blade, ng paypay. Yan. Ganyan. Ayan, oh. Ganyan lang. Sundan nyo lang yan, guys. Pero pag frozen to, pag nakuha nyo sa shoulder, sa soft tissue yan, madali yan. Tapos yun lang, iwalay nyo na to. Tanggal na natin itong shoulder blade. Ganyan lang mag-debone sa Canada, guys. So sana may nakuha kayong technique and tips, lalo na sa mga nag-apply abroad. At tapos, pagka mag-trade test kayo, ganito yung ayos ng meat na gagawin nyo, guys. Yan. Diba? Ganyan ang ayos. Oh. Kasim, shoulder blade, pata front, pork ribs, sama-sama sa may shoulder part. Sa ham leg naman, pigtail, pata hind, bias, ham, or pigi, nasa yan yung ulo. So, nandito yung middle part. So, yun lang guys. Sana nakatulong sa inyo yung technique na yan. And peace out!